init ng panahon, ang gusto ng lahat, magpalamig. Kaya naman para sa marami, swimming is the key. Pero paano kung ang pagre-relax mo, bigla na lang maantala dahil sa mga hindi inaasahang gulo? Tulad na lang sa video na ito, na imbes na chill mode, naging beast mode ang mga tao na nagrambulan sa swimming pool. Umabot din daw ng 10 minuto ang away bago ito tuluyang naawat. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang pamunuan ng resort hinggil dito, pero hinihikayat nila ang mga bibisita na maging mahinahon, lalo na kung nakainom para maiwasan ang ganitong gulo. Tuwing nasa outing, pangkaraniwan na ring eksena ang pagrampa ng beach bodies na kung minsan, hindi rin nakalulusot sa pangmamata ng iba. If you're struggling with confidence pero magboborakay ka this summer, tara! Insecurity check! Sa video na nga ni Ganda o ng 37-year-old na si Rona. Alakad ako ng naka-swimsuit from Station 3 to Station 1 to show you na bedma lang yung mga tao dito. Inirampa niya ang kanyang insecurities mula Station 3 hanggang Station 1 sa Boracay. Dahil ang body shaming at mga insecurity, hindi raw dapat kasama sa outing. Sa Station 1 na tayo pero walang namula. Yan ang confidence. I don't battle with my insecurities anymore. Instead, accepted ko na siya. Alam ko na may flaws ako and mapapansin at mapapansin siya ng tao. But, sabi ko nga sa mga vlogs, your self-love has to be bigger than your insecurities. Do we care? No! Ngayong araw sa Good News, gagawa tayo ng eksperimento na layuning humanap ng mga Good Samaritan sa mga summer pasyalan. My besties for today. Sa eksena, makakasama natin si Kyril at ang BFF niyang si Ray Jen sa isang resort. Habang umaaura ang magkaibigan, mapapadaan naman ang dalawa pa nating mga kasabwat na sina Jamela at Rayleigh na mangbabody shame o mangungutya dahil sa pisikal na anyo ng ating kasabwat. Ano problema nyo? Yung kasama mo. Simulan na ang aurahan! Sena ka dapat. Yan. Oo, tapos hawak mo yung kamay mo yan. Yan. Yan, ganyan. Ang ating mga kontrabida magsisimula ng umentra. Sagwa. Ano? Ang ganda ba? Oo naman. Double size. Dapat double din na entrance. Feeling niya bagay yun. Ang mga babaeng ito, napapatingin na. Beyang sagwa. Sagwa din. Nasa baso. Ito pa sila Bey. Bey nga. Gusto mo kasabi natin. True. Baka kasing balyena. Balyena. Alam ko para sa dagat tayo. Balyena sa beach. Ano bang problema? Anong problema? Kasi parang kayo na pa kayo nagtatawanan eh. Bakit? Kasi ba tumawa? May nakakatawa naman talaga eh. Yung kasama mo. Napukaw man ang atensyon. Tumanggi namang magkomento ang babae sa nangyari. Ang susunod na kumprontahan, dito sa tabi ng grupo ng magkakaibigang ito. Nakakahiya kayo, kababae yung tao. Wala kayong ano sa katawan. Wala kayong kahihiyan. Ano bang pakialam nyo? Ganyan siya eh. Kailangan niya ba i-please kayo? Dito na nakuha ng ating mga kasabwat ang atensyon ng grupo. Yung kasama mo! Masakit sa mata! Maya-maya pa, may sumigaw na ng... Ate Shaver! Ate Shaver! Ano naman kaya ang masasabi niya kung sa kanya nangyari yun? Masasaktan ko ako kasi hindi ko naman po ginusto na ganito po ako. Kakatanggapin na lang po kung ano po meron ka. Kasi bigay po ng Diyos yan. Salamat sa malasakit, kapuso, ha? Muli naming inulit ang eksperimento sa tapat ng cottage ng pamilyang ito. Ano kaya ang reaksyon nila? Kakarating lang namin dito. Nag-picture lang kami. Skandalosa to. O ano naman? Nasagwa ka ng katawan ng kasama mo. Ano naman ngayon? Ano problema doon? Wala. Nasasagwaan lang ako. Bakit ba? Ang mga dumaraan, napapatingin na nga sa ating mga kasabwat. Medyo masakit nga sa mata yung katawan mo. Tapos ganyan pa yung suot mo.
Hindi na napigilan ng lalaking ito na makisali sa usapan. Ate, ang payat niyo ah. Payat talaga kami, kuya. Diba? Taba nga siya, bakit nag-aaway? Oh, di ba? Tingnan nyo, pati si kuya nagsasalita. At di ba yung patulang, hindi ko kulang sila sa pansin? Hindi bagay sa kanya. Kaibigan niyo ba yan? Di ba hindi? Bakit yung comment? Katawan niyo yun eh. Napakalaki kasi, parang Oo, ano naman? Sige. Bakit? Mamamatay ka kung malaking ka? Pati ang kanyang ina, hindi rin napigilan magbigay ng words of encouragement sa ating mga bida. Malaki daw po siya, bakit daw po kita yung ganto niya? Kaya naman yung maggalal kasi naglalala naman yun, di ba? Kaya nga Tayo mo ito. Mukhang mainit na ang eksena, ha? Inisip ko kung sasabihin ko ba or ipagtatanggol ko, pero sabi ko po, wala nang pong mali kung ipagtatanggol niyo yung kapwa nyo, and especially din po sa mga babae na hindi naman po dapat dinidiscriminate ang isang tao just because of their size. Wow, sana kaya ko ding magsuot ng ganyan. Although mataba din ako, ang lakas kasi ng confidence. Ipinasuri namin sa isang eksperto ang kinalabasan ng social experiment. Sila yung may kakayahan na pumagitna o mag-call out ng mga taong nambubuli, sila yung may mataas na empathy level. Kaya sila nakakapag-step up kasi naiintindihan nila yung severity ng situation, ng emotion na nararanasan ng isang taong nabubuli. Payo naman ni Ganda, self-love is key. Tip number 1, your self-love has to be bigger than your insecurities. Tip number 2, maiksi lang ang buhay. So, bakit mo ipaprioritize yung iniisip ng ibang tao more than what you want to do for yourself? Tip number 3, stop apologizing for your existence just because you're fat. Girl, take up space. Right mo din yun. Karapatan mong maging masaya. Lahat tayo may angking ganda. At ang pagkatao, hindi nasusukat sa itsura. Kaya tandaan, ang respeto deserved ng bawat isa.